Mga common na pagkakamali sa pagnenegosyo. Paano iwasan ang mga pitfalls? Hey mga ka-Money Beast Mind! Welcome back sa ating channel. Ngayon, usapang negosyo tayo. Pag-uusapan natin yung mga madalas na pagkakamali sa pagnenegosyo at kung paano natin sila maiwasan. Stay tuned kasi marami kayong matututunan. Kawalan ng planning, ang sakit ng walang diskarte. Ang hirap kapag wala tayong malinaw na direksyon. Unang pagkakamali, mga ka-Money Beast Mind, ay yung wala tayong plano. Kung walang plano, parang naglalakad tayo sa dilim. Parang tayo lang yan, kapag alis ng bahay. Kung hindi natin alam ang pupuntahan, malamang maliligaw tayo. Kung walang plano, paano natin malalaman kung saan tayo pupunta at kung paano tayo makakarating doon? Ganoon din sa negosyo. Kailangan natin gabay. Importante na may business plan tayo para alam natin kung saan papunta yung negosyo natin. Ito ang magsisilbing gabay natin. Dito natin isusulat yung mga goals natin, target market, mga diskarte sa marketing, at financial projections. Lahat ng detalye ilalagay natin dito. Isipin nyo na lang, mga ka-Money Beast Mind, parang roadmap natin yung business plan. Ito ang magtuturo sa atin ng tamang direksyon. Kapag may roadmap tayo, mas madali nating makikita yung mga daan na dapat nating tahakin at maiwasan natin yung mga dead end. Hindi tayo maliligaw. Kaya naman, mga ka-Money Beast Mind, huwag na huwag nating kakalimutan ang magplano. Ang tamang plano ang magdadala sa atin sa tagumpay. Kapit sa kapital, paano kung kulang ang budget? Pangalawa, yung kulang sa kapital. Siguraduhin na may sapat tayong pera para sa mga gastusin at mga biglaang pangangailangan. Alam naman natin na maraming gastos sa pagsisimula ng negosyo, mula sa renta, mga supplies, at sahod ng mga empleyado. Minsan, hindi natin maiwasan na magkaroon ng mga unexpected expenses. Kaya dapat may pang-cushion tayo mga bishi, para hindi tayo agad mag-close shop kapag nagkaroon ng aberya. Pwede tayong mag-apply ng loan sa bangko, o kaya naman ay maghanap ng mga investors na naniniwala sa atin at sa negosyo natin. Maraming paraan, mga ka-Money Beast Mind, basta huwag lang susuko. Time management, ang kahalagahan ng tamang oras. Pangatlo, hindi tamang pag-manage ng oras. Dapat marunong tayong mag-prioritize ng mga gawain para maging productive. Alam ko mga bishi, napakahirap mag-multitask lalo na kung tayo lang ang nag-aasikaso ng lahat sa negosyo. Pwede tayong gumamit ng planner, mag-set ng deadlines, o kaya naman ay mag-delegate ng tasks sa mga taong mapagkatiwalaan natin. Remember, time is gold, mga ka-Money Beast Mind. Kailangan natin mag-multitask, mag-prioritize, at mag-time management para hindi tayo malito at masunog ang mga niluluto natin. Ganyan din sa negosyo, kailangan natin maging efficient sa paggamit ng ating oras para lahat ng bagay ay maasikaso natin na maayos. Pang-apat, hindi pag-aaral ng market. Kailangan natin malaman ang mga pangangailangan at kagustuhan ng target market natin. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo maglalabas ng produkto o serbisyo nang hindi natin alam kung sino ang bibili nito. Kailangan nating alamin ang kanilang demographics, interests, at buying behavior. Pwede tayong mag-conduct ng surveys, mag-interview ng potential customers, o kaya naman ay mag-research online. Ganyan din sa negosyo, kailangan nating kilalanin ang ating target market para alam natin kung ano yung mga produkto o serbisyo na kailangan at gusto nila. Panglima, hindi pagtingin sa competition. Alamin natin ang mga kalakasan at kahinaan ng mga kakumpetensya natin. Mahalaga ito upang malaman natin kung saan tayo pwedeng mag-improve at kung ano ang mga aspeto na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi natin pwedeng ignore ang ating mga kalaban sa negosyo. Ang pagwawalang bahala sa kanila ay maaring magdulot ng malaking kawalan sa ating negosyo. Dapat natin silang kilalanin at pag-aralan. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng mga estratehiya na mas angkop at epektibo. Ano ba ang mga ginagawa nila na maganda? Ano ang mga estratehiya nila na nagiging dahilan ng kanilang tagumpay? Ano ba ang kanilang mga kahinaan? Ano ang mga aspeto na hindi nila nagagampanan ng maayos? Sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanila, malalaman natin kung paano tayo magiging mas magaling sa kanila at kung paano tayo mag-offer ng something unique sa ating mga customers. Ang uniqueness na ito ang magbibigay sa atin ng edge sa market. Remember, competition breeds excellence. Mga ka-Money Beast Mind.
Ang pagkakaroon ng kompetisyon ay nagtutulak sa atin na maging mas mahusay at mas mapanlikha. Kailangan natin maging aware sa ating mga competitors para hindi tayo maunahan at para makapag-isip tayo ng mga strategies para maging mas magaling sa kanila. Ang pagiging alerto sa mga galaw ng ating mga kalaban ay susi sa ating tagumpay. Ganyan din sa negosyo. Kailangan natin maging aware sa ating mga competitors para hindi tayo maunahan at para makapag-isip tayo ng mga strategies para maging mas magaling sa kanila. Ang patuloy na pag-aaral at pag-aangkop sa mga pagbabago sa merkado ay magbibigay sa atin ng kalamangan. Pang-anim, hindi pakikinig sa feedback ng customers. Mahalaga ang kanilang opinyon para mapabuti ang serbisyo o produkto natin. Ang ating mga customers ang bumubuhay sa ating negosyo, kaya naman mahalaga na pakinggan natin ang kanilang mga sinasabi. Humingi tayo ng feedback sa kanila, mag-conduct ng surveys, o kaya naman ay maglagay ng suggestion box sa ating tindahan. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila, malalaman natin kung ano pa ang mga kailangan nating i-improve at kung paano pa natin mapapaganda ang ating serbisyo o produkto. Ganyan din sa negosyo, kailangan natin alamin ang mga pangangailangan ng ating customers para masustahin natin ang kanilang satisfaction at loyalty. Pang-pito, hindi tamang pag-manage ng finances. Maraming negosyo ang nalulugi dahil sa kakulangan ng tamang financial management. Dapat alam natin ang cash flow at expenses ng negosyo. Mahalaga na may malinaw tayong record ng lahat ng pumapasok at lumalabas na pera. Napakahalaga ng financial management sa isang negosyo. Ito ang pundasyon ng ating tagumpay at paglago. Dapat alam natin kung magkano ang ating kinikita, magkano ang ating ginagastos, at kung magkano ang ating profit. Ang pag-alam sa mga numerong ito ay makakatulong sa atin na gumawa ng mas matalinong desisyon. Kailangan din nating matutunan paano mag-budget, mag-save, at mag-invest ng pera para lumago ang ating negosyo. Ang tamang pag-invest ay magbibigay ng mas malaking kita sa hinaharap. Remember, money matters, mga ka-money beast mind. Ang bawat piso ay mahalaga. Kailangan natin maging responsable sa pag-handle ng ating finances para hindi tayo malugi at para magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating negosyo. Ang tamang financial management ay susi sa matagumpay na negosyo. Ganyan din sa negosyo, kailangan natin maging responsible sa pag-handle ng ating finances para hindi tayo malugi at para magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating negosyo. Tandaan, ang bawat hakbang sa tamang direksyon ay magdadala sa atin sa tagumpay. Pangwalo, hindi pagiging adaptable. Kailangan flexible tayo sa mga pagbabago sa market at industry. Ang mundo ng negosyo ay laging nagbabago. May mga bagong trends, may mga bagong technology, at may mga bagong competitors na pumapasok sa market. Kaya naman mahalaga na maging adaptable tayo at matutunan nating i-adjust ang ating negosyo sa mga pagbabagong ito. Huwag tayong matakot mag-try ng bagong bagay, mag-innovate at mag-evolve. Ganyan din sa negosyo, kailangan natin maging aware sa mga pagbabago sa ating industriya at handa tayo sa mga hamon na darating. Pang-siyam, hindi paghingi ng tulong. Huwag mahiyang mag-seek ng advice sa mga experts o mentors. Walang taong perpekto. Kahit gaano tayo kagaling, may mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong mula sa iba. Huwag tayong mahiyang magtanong, humingi ng payo, o kaya naman ay mag-hire ng mentor na gagabay sa atin sa ating pagnenegosyo. Maraming experts diyan na handang tumulong sa mga aspiring entrepreneurs na katulad natin. Ganyan din sa negosyo, kailangan natin ng mentor na magbibigay sa atin ng mga valuable insights at advice para mas mapabilis ang ating pag-grow at pag-succeed. So there you have it, mga ka-money beast mind. Sana marami kayong natutunan sa video na ito. Tandaan natin na ang pagnenegosyo ay hindi madali. Maraming challenges, maraming sakripisyo, at maraming pagkakamali. Pero hindi ito dahilan para sumuko tayo. Remember, I believe in you. Kaya go out there and make your dreams happen. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod naming videos.